Bombo, nagbabalik tayo dito sa ating programang Bombohanay Ugto dito sa ating pangalawang parte. At mga kabombo, sa mga oras na ito ay meron tayong makakapanayam patungkol naman dito sa mga usapin lalo na sa internet mga kabombo at dito sa cyber security. Makakasama natin sa kabilang linya na si Sir Zara Umang, ang cyber security expert mga kabombo. Magandang hapon, Sir Zara. Ito po si Bombo Oliver Dacumos. Bago po ang lahat, pagbati muna sa ating viewers and listeners ng Bombo Radio Dagupan. Sir Zar. Magandang tanghali po, Kabombo Oliver. No? Magandang tanghali sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Mm-mm. Yes, Sir Zar, ating pag-uusapan at kukuha kami ng ideya, lalong-lalo na sa pagiging eksperto po ninyo sa cybersecurity at maging sa ating modernong teknolohiya ngayon, Sir, dahil itong pag-uusapan natin, itong konektadong Pinoy Bill o itong Open Access and Data Transmission Act, ano po sa tingin nyo ang kahalagahan nito, Sir, kapag talagang umusbong na ito sa ating bansa or ma-operate na ito, Sir Zar? Okay po. Bali ang ano kasi natin with the konektadong Pinoy Bill, it's opening the market, opening the market for the providers no, ng internet. And at the same time, it streamlines the process. So basically before, kung kailangan mo pang kumuha ng legislative license, tapos ang daming paperwork para maging telecom provider no and internet provider. So ngayon, ang ginagawa nitong bill na to is tinatanggal yung part ng legislative franchise. So ibig sabihin nun, mas mapapadali yung pagkakaroon natin ng mga providers. So for how many years, alam naman natin kahit sino sa atin, hindi tayo ganun na satisfied sa ating mga current na telecom provider, minsan ang bagal, hindi ganun na maayos ang serbisyo. And at the same time, dahil din dito sa ganitong requirement natin, kahit yung mga small players, hindi makapasok. So, medyo mas mahirap. Ngayon, yung last mile natin, sila talaga ang kawawa dito. So, may mga lugar pa rin tayo sa Pilipinas, though 83.7% na ang penetration ng internet user sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin, hindi lang kasi tayo na nandito sa syudad, nandito sa mga bayan na naaabot nitong mga serbisyo na to. Meron tayong tinatawag na last mile. Ito yung mga nasa malalayong lugar. Ngayon, itong konektadong Pinoy Bill will actually help on reaching those people na malalayo and mabigyan sila din ng maayos na serbisyo. And at the same time, kahit tayo na mga current na mga user, current na mga gumagamit na ng mga serbisyo from these existing providers, magkakaroon tayo ng mas maraming choices. Kasi nga, mag-aalaw ito, mas magpapadali ito na magkaroon tayo ng mas maraming provider. Ayun, so siguro, sabi nga natin, better competition, better service. Yun naman ang ano natin. Yes, sir. So yun yung unang makikita natin na epekto nito. Once na talagang nandyan na yung IRR at inaano na ng gobyerno natin na ito kailangan natin ng sundin. Yes, sir. So dito, sir, sa nasabing batas na ito, pwede na lahat na pumasok ng mga internet service provider? Kahit sino, sir, pwede? Theoretically, oo, kasi nga mas madali. Hindi na nga natin kailangan. Pero syempre, though sinabi nga natin na naging mas open siya, kailangan pa rin nilang sumunod sa regulation. Yun lang naman. So kahit na sino, pwede, basta meron silang technical capability to really provide the service. Yes, Ayun. yes, sir. Sir, dito sa bansang Pilipinas, kamusta po yung internet natin? Medyo lumalakas na po ba or nandun pa rin sa dati na medyo mahina yung internet dito sa ating bansa, sir? Though for the past years naman, meron naman tayong improvement. No, lalo na nung karoon ng ibang player, nung pumasok si Dito, tapos pinayagan natin mag-operate kahit si Starlink sa Pilipinas, medyo gumanda. And yung median natin from 5 years ago, no, 2020, during the time ng pandemic, doon natin i-compare kasi doon yung pinakamalaki ang traffic dahil nag-work from home, karamihan.
no? Gumanda yung median ano natin, no, yung median or average speed, no. Ayan, pero syempre, even with these improvements dahil nga may mga pumapasok ng mga bagong players, um, ano pa rin, kulang pa rin, no. Kailangan pa rin natin i-improve kasi meron pa rin mga lugar na talagang hindi gano'n kaganda ang speed. Meron naman every now and then bumababa, bumabagsak, napapabayaan. Kaya ayun, so I think itong Konektadong Pinoy will also help on pushing na, "Uy, gandahan mo naman yung serbisyo mo." Mm. Yes, Ayun. sir. Opo. Sir, sa pagpasok nitong ganitong mga o itong konektadong Pinoy Bila at siyempre inaasahan din na dadami itong mga service provider natin. Sa tingin ba natin, sir, mas lalaganap din yung mga cyber security threat na maaaring mangyari dito sa ating bansa, Sir Zar? Isa po 'yan sa expected na mangyari kasi nga mas madami ang provider, mas madami kang ima-manage at mas Mm. marami kang imo-monitor on the side naman ng gobyerno. Ayan. So, ang cybersecurity naman natin, it's always two-side. Pero syempre, one of the biggest part talaga is our provider will protect us as the user. So, kaya nga, though yun nga lang, nakita natin na isa sa mga nasa batas kasi natin, 2 years bago sila magkaroon nitong mga iba't ibang compliance Mm. na i-require. If na hindi sila nakapag-comply, then they will be closed down. Pero, syempre, sabi nga natin, it is a part of the risk. No? Kahit naman with the existing, it's already part of the risk. Mm. Dumami man yan o kumonte, kahit yung ngayon, it's already part of the risk. Kaya nga itong pagkakaroon ng cybersecurity risk, it's really both parties, no? Tayo ng mga user and also our providers and everyone around us and also with the government. So I think there could be ways, no, na mai-enforce pa rin nila kasi may mga batas naman na tayo kagaya ng Anti-Cybercrime Law, our Data Privacy Act, and marami tayong batas that actually tries to protect us, no, from cybersecurity threats. So ngayon, dahil ginagawa pa lang naman ng DICT yung IRR, I think they could enforce, no? Paano ba nila i-enforce itong cybersecurity? Mm. Though it will not be perfect, pero syempre, it will always be a responsibility kahit ng ating mga bagong papasok na mga players. Yes, sir. Sir, maiba tayo ng topic dahil dito sa Dagupan City kasi nagpahayag ng suporta yung ilang mga internet service providers sa panukalang batas ng Sangguniang Panglungsod dito sa Dagupan na ang pagbabawal naman ng pornografiya at itong yung parang harangan nitong internet service provider. Maaari po ba na makaharang itong mga ganitong internet service provider sa site ng mga pornografiya, sir, dito sa Dagupan or other areas dito sa ating bansa, Sir Zar? Apo. Actually, meron tayong tinatawag na domain name server or domain name service. Yung DNS kasi, sir, Bombo of Oliver, no? Pwede kasing i-block doon. Mm. Kung ang ating mga provider is gusto siya i-block, mabablock po natin ang Mm. pornographic sites, no? Or the different porn sites. Pwede siyang mablock. Pero syempre, it will not be 100% perfect kasi there are ways naman to, let's say, talagang maalam yung gumagawa and then pwede pa rin. So, pero basically, kung gusto talaga natin siyang ipagbawal, Mm. may magagawa ang telco, may magagawa ang internet providers natin. Mm. First step is they could block, sabi natin last week or last month, may mga binlock sila ng mga site. Mm. Ganun din sa pornography, kaya din nilang i-block yun. Basta may batas na magsasabi or basta may order na magsasabi, then kayang-kaya po. And kahit ako, gugustuhin ko yun at malaking bagay din yun, no, na sana ma-block ang mga porn sites. Yes, sir. Lalo na yung iba, sir, is may free wifi sa ilang mga pampublikong lugar, mga eskwelahan, internet cafe, paaralan, at ilan pang mga koneksyon na ay talagang merong mga free wifi. So, hindi ba Yes po. mahihirapan yung mga internet provider natin patungkol dito, sir? Or mabilisan lamang ito na magiging hakbang nila or matagal din na proseso
Sir Zar, sa tingin natin? Kung kung manggagaling sa telco, kayang-kaya nilang i-block 'yan sa DNS nila, 'no? Kung itong mga ano naman natin, kung itong mga nagpo-provide ng mga free wifi, Mm. kahit sila mismo puwede nilang magawa on their end, basta kayang mag-filter nung gamit nila na router o kung ano man yung gamit nila na pinangshi-share nung internet, kung may way sila to filter, mafi-filter naman na nila 'yon. So, hindi naman gano'n kahirap technically 'yun, kung paano mag-filter. Basta capable, and then meron tayong mga DNS na hindi hindi siya dependent sa ating mga telco na puwedeng mag-block. So, naba-block naman po. Mm. Yes, sir. At ayon din sa mga ISP natin, Internet Service Provider, sir, dito sa Dagupan kasi parang inamin nila na may technical at legal na limitasyon sa ganitong uri ng pagharang. Mm. Sa tingin natin, sir, ano po ito, sir? Yung sa legal siyempre, itong mga porn site kasi it's going on the gray area. Um, Technically hindi sila illegal. Mm. So, once na binlock kasi natin ang something na hindi illegal, it impedes with the freedom of access, Mm. no, na sinasawag natin. And then, yan nga. Pero yun yung legal na part. So, sabi ko nga, kung merong ordinansa, merong legal na batas na magsasabi na, illegal ang pornographic material sa Pilipinas, then may magagawa ng paraan ng telco. When it comes to technical, yung kagaya nga nung sabi ko nga kanina, uh, our ISP could do as much, no? Sige, i-block nila on their network, i-block nila on their ISP, pero at the end of the day, kung marunong nga yung mga nagpalit sila ng DNS nila, then more or less ma-access pa rin nila. So, yun yung technical na part, no, na medyo mahirap i-ensure na 100% na mabablock talaga. Yes, sir. Sir, sa pagtutok natin sa cybercrime security ngayon, kamusta ngayon yung mga usapin ng cybercrime sa Pilipinas, Sir Zar? Ayun, when it comes to cybercrime, no, kudos to the government. They're really improving on handling them. And then, ayun nga, ganun pa rin, we still have a rising problem with scams. Malaking bagay nung nawala yung mga scam hub, no, nung nakaraan, medyo nabawasan. Pero ngayon, they're still doing some ways, somehow, kung paano sila talaga nakakapag-reach out. Ayan, so ang number one pa rin natin ngayon na nagiging problema is scam. Mga scammers, mga online scams from scams in cryptocurrency, financial scams, yung mga bangko, kinokopya, mga phishing, yan pa rin yung prominent na problema natin ngayon. And isa yan sa mga bagay na i-expect natin na tataas pa kung mas lumaki access natin. Kaya it's very important na every now and then, kahit ang gobyerno, is really to have a campaign na kung saan will educate everyone about these different cybercrimes. Yes, Sir Zar. Sir, siguro mga mensahe at panawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa responsableng paggamit nitong ating internet at syempre yung mga open access na magiging batas itong konektadong Pinoy Bill, sir. Ayun, so unang-una, with the freedom na ibibigay sa atin with more accessibility, um, responsibility natin to make it secure. Hindi lang sa sarili natin, kung hindi sa ibang gumagamit, no, ng internet. Hindi pwede yung tayo mismo yung nagiging source ng disinformation, tayo mismo yung nagiging source ng mga hindi magagandang bagay, kagaya nga nung nangyari nung mga nakaraan, ano, ginamit ang social media, ang internet para ng pananakot on bomb threat. Wag nating gagawin 'yon. No, let us be responsible. Kung ayaw talaga natin pumasok, wag na tayong mandamay ng iba. Yun lang. Tapos, isa pa, gamitin natin ang internet sa kung saan makakatulong sa atin. Iwasan natin gamitin siya, kagaya nga nun, yung imbis na mag-aral, imbis na maghanap ng trabaho, online, ang ginagawa natin, nagagambal, iwasan natin yon.
So, be responsible on how we use it. Napaka-powerful ng internet. Pwede tayong kumita dito, pwede tayong matuto, pwede tayong mag-aral, at doon natin siya gamitin. Yes, sir. And Sir Zar, maraming salamat po sa inyong oras at nakapanayam namin kayo patungkol sa mga usapin na ating nabanggit. Mag-ingat kayo dyan, sir. God bless po. God bless po. Maraming salamat. Thank you.